Hi guys! Bago ako matulog, pag-usapan muna natin yung direct flight. Ito ay isang bagong flight ng Air France mula Paris hanggang Manila, Philippines. So, manggagaling ito sa Charles de Gaulle Airport hanggang sa Naiya Airport sa Manila. Ito yung isa sa kanilang pinakabagong ruta. Actually, marami silang bagong ruta. Maganda kaya itong ruta na to. Alam nyo naman guys, dito sa Europe, sobrang dalang talaga ng mga direct flights from Europe to Manila. Hindi ko alam kung bakit. No? Sa tingin ko, napakadami ng mga Pilipino ang nagtratrabaho at saka pumupunta sa ibang bansa. Tapos marami din mga turista ang bumibisita sa Pilipinas. Pero bakit nga ba kokonti yung mga direct flight mula Europe hanggang Manila? Actually, dito sa Spain or sa Italy, parang sa tingin ko wala siya eh. Pero ngayon, merong mga direct flights na nanggagaling sa Amsterdam or sa London. Kung hindi ako nagkakamali, sa London to Manila, meron yung flight ng Philippine Airlines ata yun, no? Kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko lang alam kung na-try nyo na. Tapos Amsterdam to Manila, KLM. Yun yung color blue, no? Yung flag carrier ng bansang Netherlands. So, yung flight na to from Paris ay magsisimula sa December 7. Tapos, ang gagawin nila, parang tatlong beses sa isang linggo yung service or yung flight. So, meron silang Lunes, Miyerkules at saka Sabado. Pero kung titignan mo yung kanilang website, parang in the future, parang maiiba ata siya, no? Siguro, no? Na magkaroon ng ibang araw sa mga flight. So, kung flight mo naman ay hindi siya Lunes, Miyerkules, or Biyernes, meron din naman silang options, halimbawa Martes, pero yung kanilang mga options, depende dun sa availability ng flight, ay Paris to Singapore, and then Singapore to Manila, or Paris to Hong Kong, Hong Kong to Manila, or Paris to Amsterdam, Amsterdam to Manila. Hindi na nga lang siya direct flights kasi based dun sa website nila, yung direct flight nila is Lunes, Miyerkules at saka Sabado. Magkano nga ba 'tong mga flights na 'to? Etong direct flight na 'to, mahal nga ba siya? So tignan natin kung magkano siya. Pupuntahan natin yung website, no, ng Air France. Ang Air France pala ay ang flag carrier ng bansang France. Ang gagamitin pala ng Air France ay ang Airbus 1350-900. Ang Airbus nito ay meron siyang 34 na business seats, meron siyang 24 na premium seats at saka 266 na economy. Hindi ko lang alam kung ano yung difference ng business at saka yung sa premium, no? Or premium at saka economy. Kung alam mo, paki-share naman sa comment section, no? Kasi hindi ko pa talaga natatry ever na sumakay at na mag-business or premium. Lagi ako sa economy, alam niyo naman, no? Budget-wise at saka siyempre mahal din siya. So, titignan natin kung magkano. Sobrang nakikurious lang ako kung mas maganda ba itong Air France na to kaysa sa Turkish Airline, for example, o Emirates o Qatar Airways. Yun yung mga maraming mga flights kasi dito, no, going back sa Pilipinas, pagbalik sa Pilipinas. So, hindi ko lang alam kung maganda tong airline na to aside from dun sa presyo niya. So, pupuntahan natin guys yung website ng Air France. By the way, again, Air France, ang flag carrier ng bansang France. No? So guys, punta tayo dito sa Google. Tinype ko lang dito Air France Direct Flight, Paris to Manila. So, meron silang information dito. I-click natin to. Ayan. So, sabi dito, Air France. This winter, Air France will inaugurate a new non-stop service between Paris, Charles de Gaulle, and Manila. Ayan. So, yun nga, mag-expand lang siya. Mag-expand siya sa kanyang Asian network. Actually, hindi lang to sa Philippines. No? Hindi lang siya sa Philippines. So, dito sabi dito, flight times, AF 208. So, alis siya ng Paris at Charles de Gaulle ng 11:20 ng gabi, Lunes, Miyerkules at saka Sabado. At makakarating siya sa Manila ng 7:30 ng gabi next day. Yung pabalik naman, Manila to Paris, eto siya. Alis siya sa Manila ng 9:50 ng gabi, Martes, Huwebes at saka Linggo. Makakarating siya sa Paris, Charles de Gaulle Airport ng 5:50 ng umaga next day. Ayun. This flight schedule remains subject to government approval. Ayan siya. Nandito pala ako sa website nila, no? Air France
.com. Ayan. Ano pa mga information dito na kailangan natin? Meron din pa pala sila, papunta sa Tokyo, Haneda, 15 flights a week. Osaka, up to 3 flights a week. Beijing, up to 7 flights a week. Shanghai, Hong Kong, Seoul, Bangkok, Singapore, tsaka Ho Chi Minh. Wow, ang dami pala nilang no? Parte daw siya ng anniversary ba nito? Air France 5th new route for the winter. Ayan. So, bongga naman pa. Tsaka meron din pala sila sa anong pangalan nito? Africa. So, ngayon, full details on flight schedules, times, days, and operation. Click natin dito sa airfrance.com. Ayan. So, nandito tayo sa airfrance.com. Tapos dito, hanapin natin dito yung Philippines. Nasaan ba yung Philippines? Ayun. Asia and Pacific, Philippines. Click natin to. Ayan. So, nandito tayo sa website. Ito yung napansin ko dito, guys. Ang website is klm.com.ph. Ayun, KLM Royal Dutch Airlines. Partner company niya ata. So, let's say one way, Paris to Manila. Lagay natin continue. Let's say December 7. Ito yung first day nila, guys. One adult. Economy lang muna. Search flights. Ayan yung kanilang flights. Ayun, 11:20 p.m. CDG. Direct flights, 13 hours and 10 minutes. 7:30 ng gabi darating next day. So, ang economy pala, guys, December 7, ito yung first day. So, sana mas mura yung mga following days. So, USD, 1,169 US dollars. Magkano to? Mga 68,000 pesos ata to. Depende sa palitan. Ito yung economy. Premium Comfort, 2,337 US dollar. Para mga 130,000. And then business, 4,091 US dollars. Mga 200 something pesos. Mahal siya, guys. Hindi ko kaya. Hindi ako artista, tsaka hindi ako politician. So, ayan. Hindi yan para sa atin. Dito tayo sa economy. So, yung price nila, no? Tingnan nga natin yung details. Yun nga. So, sa Manila siya. Ilang ano kaya to? Ilang kilos? Okay. So, isa-select natin tong economy ito. Ayan. Mas mataas pa pala siya, guys. Meron siyang light included per passenger. Ayan, 1 hand baggage and 1 personal item. 12 kilograms. Walang check-in baggage. No free seat. Naku, mahal pala to, guys. No? Changeable siya ng 200 fee. Non-refundable pa. So, meron ditong option light, standard, standard plus, at saka flex. Ayan yung mga options nila. So, pag light daw siya, 1,169. Pag standard, 1,228. Standard plus. Ano yung difference nila? Yung light, wala siyang check-in baggage. So, hindi to pwede kung meron ka mga pasalubong, hindi pwede yan. No? Kung standard, guys, ayan, 23 kilograms. 1 check bags included, 23 kilograms. Pero wala pang free seat selection to. Pag standard naman, 23 kilograms, meron siyang hand baggage. Wow, front section seat. 1,276, ayan. Kung mas may pera kayo, so ayan. Pero non-refundable din pala to, no? So parang pinakamaganda ditong option is flex. 1,335. Magkano kaya to? Mga 80,000 pesos, no? So medyo mahal din pala siya, no? Maganda kaya siya. Ganito yung ano niyo, baka maganda. Hindi ko pa kasi na-try itong Air France na to. Magtingin nga tayo ng ibang date. So, again, dito is 1,169 something, okay? Tingnan nga natin dito sa search. So, let's say, palitan natin yung date. Let's say, ano ba, December, January, February, March. April 5. Meron kaya silang April 5 para mas malayo ng konti. May isang transfer. Ito yung sinasabi ko kanina, no?
meron na siyang isang transfer, so hindi na 'to direct. Baguhin natin yung date kasi hindi siya direct. Dapat direct siya, guys. Kasi tignan mo 'tong eto kung hindi siya direct, pupunta ka ng Amsterdam. CDG to Amsterdam, tapos Amsterdam to Manila. Ito yung sinasabi ko kanina. Okey, palitan natin yung date. Ano kaya meron? April 5 yung kanina, let's say April 4. Ayan. Economy pa din, tignan nga natin kung merong direct flight. Magpo-promo kaya sila, medyo mahal actually. Pero kung ang habol mo naman talaga is walang mga layover, walang mga, alam mo mahirap kasi may layover. Maglilipat ka pa ng airline ganyan. So, ng, plane, mas maganda na yung direct din talaga. So, tignan nga natin. Actually, parang mas maganda nga 'to sa mga taga Paris 'no, advantage nila. Pero kung tayo na nandito sa Spain, pupunta pa tayo ng Paris or 'pag nasa Italy ka, pupunta ka pa ng Paris 'no? Ang tagal ng internet. Okey, wait lang. Wala pang internet? Okey, so ayun, bumalik na yung internet. Okey. April 4, meron silang direct. Ayun direct. 11:20 PM CDG, 13 hours and 10 minutes. Pagdating 6:30 PM sa Manila, ayan. So, eto yung economy, 1,057. Mas mura lang siya ng parang mga €50, 'no? Well, actually hindi siya nagkakalayo, guys. So parang hindi nagbabago 'tong presyo ng, Air France. Ayan, puntahan natin. So, okay, meron siyang Wi-Fi, meals and refreshment, kasama na yung pagkain, in-flight entertainment, yung television na anong tawag dun? Nasa likod ng upuan. Standard reclining seat. May newspaper magazine, may USB, pang-charge ba yan? 333 layout, carry coats, ayan. Comfortable seats. Mukhang maganda yung nila, guys, oh. A comfortable seat, ayan, oh. Sit back in a seat designed for your comfort with a wide array of in-flight entertainment options, films, TV shows, music, meditation games, ganyan. Ayan, masarap kayong pagkain nila dito. Bongga sila, may Wi-Fi sila, o 'di ba? Okay. I-select na natin 'to. Paano mag-select dito? Ayan, wala ba yung mas mababa dito? Selection. Flight 101. Parang hindi puwedeng i-select. Paano tayo nakapag-select kanina? By the way, ito yung premium comfort, ayan. Parang anong kinagandahan nito? Parang mas maganda yung kanyang meron siyang extra legroom, added perks. Okay. So, mas comfortable ito. Tingnan nga natin yung business. May Wi-Fi din, may pagkain din, entertainment. Full flat seat. Ito yung puwede kang matulog or mahiga, 'no? Power outlets, ito yung charging. Ano 'tong USB outlet? Ito yung charging, USB is baka sa entertainment ito. 1-to-1 layout. Ayan, bongga siya 'no, business seat. Yung comfort talaga 'pag business seat. Maganda talaga siya 'pag yung medyo matagal or malayo yung, pupuntahan 'no, business seat. Okay, para mas masarap yung kanilang pagkain. May lounge, wow. Puwedeng ma-enjoy mo yung lounge. 'Pag pre-flight, bongga 'to 'no? At saka naka-fast track ka. Sky priority, okay, sana all, ayan. Sana all na lang talaga. So ayun guys, so sa tingin ko hindi naman siya nagkakalayo ng presyo 'no, sa ibang mga airline. Pero minsan yung mga ibang mga airline meron din silang mga discounts na, binibigay pero dapat mag-book ka ng mas maaga. So,
Nasa sa inyo na yan guys kung ano yung, alam mo yun, may mga factors kayo kung magta-travel kayo, kung gusto niyo ba ng comfort, kung gusto niyo makatipid, kung gusto niyo ng um, mas short yung travel time. Kasi usually pag direct, mas mabilis naman talaga. Kung hindi direct ang kukunin mo, halimbawa mag-stopover ka ng Istanbul, no? Pag sa Turkish Airlines ka, pwede kang mag-antay doon sa layover sa Istanbul Airport na mga 5, 6 hours or 2 hours. Depende yan. Or kung halimbawa Qatar Airways ka, tapos ang layover mo sa Qatar, so alam mo yon, yung layover mo, waiting time. Pero kung hindi ka naman nagmamadali or hindi ka naman nag-rush, pwede na, no? Yung mas matagal pero mas mura. Or kung Emirates naman, saan ba sila nagla-layover ang Emirates? Sa Abu Dhabi, no? Or sa Dubai. Dubai yata. So, ayun. Kayo na mag-decide guys. So, ang kagandahan lang dito, itong bagong flight ng Air France, meron ng options, additional options para sa ating mga kababayan at saka sa mga tourist din na pumunta sa Pilipinas at may ibang airline, no, na magki-cater sa kanila. So, maganda siguro pag nakatira ka sa Paris kasi hindi ka na pupunta ng ibang bansa, no? Hindi ka na ang tawag nito, magle-layover pa sa ibang bansa. So, mas advantage siguro sa kanila. Kung medyo hindi naman nagkakalayo yung presyo, kung ako ay nakatira sa Paris, ite-take ko na lang ang Air France, 'di ba? Tapos halimbawa yung mga ang tawag nito, yung baggage allowance kung hindi naman madami yung ano mo, yung dadalhin mo, kung wala ka naman pasalubong, halimbawa, edi kumuha ka na lang ng mas mura. No, kasi meron namang mas mura, hindi naman lahat is mahal. Pero kung after mo pa din yung number of kilos, syempre kunin mo yung sasakto dun sa dadalhin mo. Ayun. So ayun guys, medyo naantok na ako. Nag-video lang tayo bago tayo matulog at syempre nagte-trending na kasi itong direct flight na 'to, no, ng Air France from Paris hanggang sa Manila. So, happy travels sa inyo, ingat sa biyahe. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na, Nathaniel Travels, ayan. Maraming salamat. See you sa aking next video. Bye.